Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Death. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung mga bagay na unti-unti kang nagbabago, natututo ka na. May mga nangyari sa buhay mo na nagbigay sa'yo ng grow, ng maturity. Kaya ngayon, alam mo na kung ano yung gusto mo mangyari at baguhin pa sa mga nangyayari sa buhay mo, sa mga gusto mo. Ang mensahe ng card mo, you feel broke inside, nalungkot ka, nasaktan ka ng sobra-sobra. Iniyak mo to, pero alam mo sa sarili mo na ganun talagang buhay. May mga bagay na kailangan mong maranasan at maramdaman para matuto ka. Meron ditong darating na prosperity. Some of you, masaya ka dahil nandyan yung tao na nagmamahal sa'yo. Yung nakita mo ngayon na akala mo walang nandyan para sa'yo. Doon mo na-realize na nandun pala sa tabi mo palagi yung mga mahal mo sa buhay, hindi ka iniiwan, and nananatili na nagmamahal at sumusuporta doon sa mga gusto mong gawin sa buhay. May darating dito na long-term na emotional happiness para sa'yo, na masaya ka na kasama mo yung mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, na ini-enjoy yung bawat oras, yung nagsasama-sama kayo, at masaya na nagtatawanan sa isa't isa. Alam mo na ngayon paano ibigay kung ano yung magpapasaya sa puso mo. And natututo ka na eh. Nag-grow ka na. Kumbaga, alam mo sa sarili mo na may mga gusto kang ibigay na matagal mo nang iniisip na gawin pero hindi mo nagagawa para sa sarili mo. Ngayon na ibibigay mo na siya dahil alam mong iyon lang yung tanging magpapasaya para sa'yo. Some of you, may fertility dito na darating na talagang matagal mo nang gustong makuha at mangyari sa'yo. Nagkaroon na ng end of cycle, may new cycle na darating, andun yung peace of mind and harmony. Some of you, may darating na travel. Nagkakaroon na ng spark yung connection. Some of you, may darating dito na bagong opportunity para sa'yo na igagrab mo. May mga opportunity na ibibigay sa'yo, darating sa buhay mo. And some of you, andun yung may matatanggap dito through chat, text, or email. May tao na gusto niya ipakita yung nararamdaman niya. Gusto niyang i-offer yung love niya para sa'yo. Some of you, andun yung pagmamahal mo dun sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. And pinapakita mo yung palagi. Clarify natin ang Three of Swords. Justice and Three of Swords. Ngayon nagkakaroon na ng linaw lahat nung mga nangyari sa buhay mo. And nakukuha mo na kung ano yung justice na hinahanap mo. Kasi sobra kang nasaktan doon
sa mga nangyari na yun. Iniiyak mo ng sobra-sobra yung pain na 'to. Pero nagkaroon sa'yo ng linaw lahat kaya ngayon unti-unti mo nang nare-remove yung sarili mo dun sa kalungkutan na naramdaman mo. Clarify natin ang Ten of Cups. Temperance and Four of Wands. Kailangan mong habaan yung pasensya mo. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Kung naguguluhan ka pa, hindi ka pa handa dun sa mga kailangan mong harapin, pwede ka namang magpahinga. Hindi naman minamadali ang buhay. Pag-isipan mo mabuti yung mga desisyon mo. Kasi darating din naman yung magpapasaya sa puso mo. Some of you, meron ditong darating na prosperity or pagkikita. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Ace of Pentacles and the Sun. May blessing kang minamanifest or iniisip mong matanggap. And meron ditong nangyari na end yung cycle dahil may mga bagay na kailangan mo nang bigyan ng tuldok at tapusin yon. May new cycle na papasok dito which is andun yung unti-unti ka nang maghihil dun sa pain na naramdaman mo at darating din yung happiness para sa'yo. Clarify natin ang Eight of Wands. Two of Pentacles and King of Cups. Tinitimbang mo pa kung ano yung mga nangyayari or yung mga dumarating sa buhay mo. May mga opportunity na ibibigay sa'yo or makukuha mo. Some of you, nakikita ko na itong tao na to, yung pagmamahal niya towards you, andoon, and urong-sulong siya sa desisyon niya. Even though very passionate siya sa connection, sa pagmamahal niya sa'yo. Clarify natin ang Four of Wands. Wheel of Fortune and Six of Cups. Yung past person mo, alam niyang nagkaroon na ng end yung cycle na yon and iniisip niya uli na magsimula uli. Some of you, kung ano yung meron ka, tinutulong mo yon sa mga mahal mo sa buhay. Kung ano yung dumarating sa'yo, binibigay mo rin sa kanila. Clarify natin the Empress. The Hierophant and the Hierophant. Alam mo kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Some of you, merong tao na nagbibigay sa'yo ng advice and alam mo makakatulong yun para ma-improve mo pa yung sarili mo and ma-realize mo kung ano yung talagang gusto mong mangyari sa buhay mo. Clarify natin ang Ace of Wands. Four of Swords and Temperance. May mga time na gusto mo munang mapag-isa, pag-isipan yung mga nangyari. And may mga desisyon kang kailangang harapin at pagdesisyonan ng tama. Some of you nagkaroon ng no communication dun sa situation na to. Decision mo yun na bigyan muna ng time yung sarili mo para makapag-isip. Clarify natin ang Knight of Cups. Three of Cups and the Hangman. You feel stuck in a certain situation. Pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung dapat na gawin. Kasi meron ditong tao na gustong makipagkita,
gustong makipag-ayos, at gusto niyang sabihin kung ano yung nararamdaman niya. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Child. You care deeply about children and they readily respond to your love. All children, including your own inner child, require love, affection, and attention. We can clear and open your heart and schedule so that you can give more time and energy to the children who need you. Ang mensahe ng iyong gabay na katulad ng isang batang inosente, ganun ka rin, na naghahanap ng pagmamahal, ng pag-aaruga ng isang taong nagmamahal sa'yo ng totoo. Kasi alam mo sa sarili mo na kailangan din talaga na maramdaman at maibigay din sa'yo kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Basta isipin mo lang palagi na nandiyan ang Diyos at hinihintay ka lang kung kailan mo sila kailangan. Magdasal ka lang palagi, kumonek ka sa Diyos Ama, hilingin mo kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung sa tingin mo sobrang bigat ng pinagdadaanan mo, ipagdasal mo lang palagi yung nararamdaman mo na ihil ka at tulungan mo rin yung sarili mo para maging okay ka at makuha mo kung ano yung mga gusto mo pang makuha sa buhay. And kung nararamdaman mo ngayon yung pain na sobrang kalungkutan, hindi naman yan mananatili dyan. Lahat naman talaga tayo nararanasan yan. Hindi nga lang pare-pareho kung paano dumating sa buhay natin yung mga pagsubok. Pero alam mo sa sarili mo na mag-grow ka din. Doon sa mga naranasan mong yan, marami kang matututunan dyan. Magmamature ka. Basta isipin mo lang palagi na kaya mo na malagpasan, na makuha kung ano yung gusto mo. Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon, pag-isipan mong mabuti, at para hindi ka magkamali at hindi ka magsisi sa huli. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.